Wellman TV. Dino Abante. Kabanata 151 bilyon-dollar bet. Oo naman, game ako. Nakangiting tugon ni Dino, hindi maitago ang kanyang pagkatuwa. Kung ikaw, Andrew, parang gumagapang dito na parang aso at tumatahol, at kung gusto mong ibigay sa akin ang $1 bilyon, sino ako para tumanggi? Ano ang sinabi mo? Sa tingin mo matatalo ako sayo? Ha? Pang-aasar na sagot ni Andrew. Bakang bayan ka, sinuwerte ka lang kay Henry. Sa totoo lang, iniisip mo ba na mas magaling ka sa kanya? Ang swerte ay maaaring nasa tabi mo minsan, ngunit inaasahan mo bang papaboran ka ni Lady Luck sa pangalawang pagkakataon? Andrew, baka hindi mo namamalayan, pero medyo matagal nang naging sweet si Lady Luck sa akin. Hindi ko siya nakikitang umaalis sa tabi ko ngayon. Mananalo ako sa unang pagkakataon, sa pangalawang pagkakataon, sa pangatlong pagkakataon. Ngayong gabi, Andrew, sa bawat taya mo sa akin, sinisiguro kong matatalo ka. After another scornful laugh, Andrew added, bakang bayan, kung gusto mong tumaya sa akin, kailangan mo munang kumbansihin si Jessica. Alam mo na ang pusta ay $1 bilyon. Sa pagkakataong ito, kahit ibenta kita, hindi ka kukuha ng bilyon. Kaya, kung hindi pumayag si Jessica, wala kang negosyong pagtaya sa akin. Kung walang karapatang tumaya, matatalo ka bilang default. At pagkatapos, kailangan mong bayaran ang presyo. Gagapang ka sa venue na ito na parang aso habang tumatahol. Sinadya ni Andrew na guluhin si Dino. Tiwala siya na hinding-hindi hahayaan ni Jessica na kunin ni Dino ang taya na ito. Palagi siyang nag-iingat paano siya maaaring makipagsapalaran. $1 bilyong. Ang kabuuang mga ari-arian ng mga Matthew ay umabot lamang sa halos 10 bilyon. Ang $1 bilyon ay isang malaking bahagi, isang buong ika-10 ng kanilang yaman. Ang pagtaya ng $1 bilyon sa isang bansang bumpkin tulad ni Dino ay sadyang wala sa tanong para kay Jessica. Lumapit si Dino kay Jessica na may mapaglarong ngisi, tatawagan na sana siya ng term off pagmamahal. Ngunit sa isang matalim na tingin mula sa kanyang matinding titig, umayos si Dino at nagpalit ng tono. Boss, pwede bang humiram ng karagdagang pera? Masungit na tanong niya. Pahiram. Hindi agad pumayag si Jessica. Instead, she asked with a teasing smile, some money. Magkano ang pinag-uusapan natin? Ilang daan, ilang libo, o baka kailangan mo ng ilang 10,000 libo. $1 bilyon. Hindi nagpatinag si Dino sa astronomical sum. Ito ay tila sa kanya tulad ng isang perpektong makatwirang kahilingan. Gusto mo bang pautangin kita ng $1 bilyong? Oo. Bago pa makasagot si Jessica, sumabak na si Brittany sa usapan. Jessica, talagang hindi mo mapapahiram sa kanya iyan. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa $1 bilyong dito, hindi lamang 10 bucks. Kung ibibigay mo ang ganyang kalaking pera sa batang taga-bayan na ito, tiyak na mawawala sa kanya ang lahat. Alam mo kung paano ito para sa The Matthews Organization ngayon. Kung nawalan tayo ng $1 bilyon, ito ay isang kalamidad. Hindi lamang ang The Matthews Organization ay sasailalim, ngunit ang The Matthews family ay hihilahin din pababa. Ang ating buong dinastiya ay maaaring mabangkarote. Hindi nag-overstating si Brittany. Karamihan sa mga asset ng The Matthews ay nakatali sa mga fixed asset, at halos $1 bilyon ang cash nila. Kung mawala ni Dino ang perang iyon, ang The Matthews ay may iwan ng walang anumang likidong mga ari-arian, na nagbabanta na ibagsak ang napakalaking negosyo ng pamilya kasama nito. Kabanata 152. Isang magandang babae. Siya ay isang staple lamang ng 100 Woolen Star sa pamamagitan ng pagpedal ng ilang mga ascent gayunpaman, $1 bilyon. Tiningnan ni Jessica si Dino ng mahigpit, malumanay na nagpapaliwanag, Dino, pumunta kami dito ngayong gabi para lang magsaya. Hindi ko nakikita ang saya dito, at ang $1 bilyon ay sobrang sobra. Kaya, hindi ako makapahiram. Kung hindi mo ito ipahiram sa akin, pagkatapos ay humanap ng iba na magpapahiram, sabi ni Dino na may kasamang A. Tumawa, hindi nagbibiro, dahil nakita niyang dumating na si Isabella Evans.
Si Isabela, na bumisita sa New York sa unang pagkakataon, ay isang estranghero kay Andrew at sa kanyang mga tao pagpasok sa venue, binati niya ang mga tauhan at hiniling na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ay dumating ng maingat, na naglalayong obserbahan at alisan ng takip ang tunay na kulay ng mataas na lipunan ng New York. Pahiram sa iba. Sino sa mundo ang magpapahiram sa iyo ng 1 bilyon? Jessica. Nakangiting tanong, akala ni Dino ay nagbibiro. Kung tutuusin, kakaunti lamang sa New York ang maaaring maglabas ng $1 bilyong, lalo pa itong ipahiram kay Dino. Naniwala siya na hindi. Isa maliban sa kanyang sarili ay handang magpahiram sa kanya ng 1 bilyon. Isang magandang babae, palihim na sagot ni Dino nang walang direktang sagot. Magandang babae. Sinong magandang babae? Tanong ni Jessica na nakangiti pa rin ang kanyang magandang mukha, iniisip na siya ang sinadya ni Dino. Ang magpapahiram sa akin ng $1 bilyong ay ang magandang babae, Dino. Quip, sumulyap kay Brittany. Brittany, gusto mo bang maging magandang babae? Oo naman. Bilyon lang naman di ba? Bansa, kung gusto mo talaga, pwede kong ipahiram sa iyo, pagsang-ayon ni Brittany na nakakagulat. Dahil dito ay nabigla si Jessica, ngunit mabilis niyang naisip ito. Pumayag naman si Brittany dahil hindi siya makagawa ng 1 bilyon. Kung kaya niya, hindi na sana siya mag-oo. Kaya, natatawang tanong ni Jessica, at saan, Brittany, makakahanap ka ng bilyong pautangin? Dino. Ang 1 bilyon ay hindi gaanong mga numero lang, kung tutuusin. Sa totoo lang, Dino, paano kung ibibigay ko sa iyo ang aking Bobray woman checkbook, at isusulat mo ang kahit anong halaga na gusto mo, mungkahi ni Brittany, na tumatawa. Ngunit may isang bagay lamang, dagdag ni Brittany, kailangan mong i-cash ang cheque na iyon sa iyong sarili. Si Andrew, na alam na hindi gaanong mabait si Brittany sa kanyang mga salita, ay sumingit, Brittany, parang isang bagay na hindi masyadong mahirap gawin. Siguro hindi masyadong mahirap para kay Dino. Nasa impyerno ang bangkong iyon, at sigurado akong pupunta siya doon sa lalong madaling panahon, sabi ni Brittany. Brittany, joker ka talaga. Ang bata ay may ilang dekada pa upang mabuhay, iminumungkahi mo bang umalis siya ngayon? Si Dino, na nakangiti kay Andrew, ay sumagot, Andrew, wala akong pakialam, ngunit hindi ako masyadong pamilyar sa mga gawain sa pagbabangko. Pwede bang bumaba ka muna at i-guide ako? Bakit ako pupunta sa impyerno? Upang muling makasama ang iyong pamilya. Napabalikwas si Dino. Ikaw, kabang bayan. Walang hiya. Bastos. Pinigilan ni Andrew ang pagmumura upang mapanatili ang kanyang maginoong kilos. Pagkatapos, collecting himself, he challenged Dino, bakang bayan, parang hindi ka makakahiram ng bilyon. Kaya, aminin mo na lang ang pagkatalo. Kabanata 153 ang plano ni Jessica. Si Brittany ang pumalit, humihimok ng may pagkainip. Eksakto, bilasan mo at tanggapin ang pagkatalo. Ano sa tingin mo ay makakalaban mo si Andrew? Naniniwala ka ba talaga na maaari kang manalo? Mas mabuting aminin ang pagkatalo ngayon, gumapang sa lugar na ito na parang aso, at tumahol. Gawin mong leksyon ang kahihiyan ngayong gabi, para hindi ka na muling magkamali. Sabik na sabik si Brittany na makitang napahiya si Dino. Kung sa huli ay gumapang at tumatahol siya na parang aso, sinadya niyang i-record ang buong bagay. Pagkatapos ay ibabahagi niya ang video. Kasama ang grupo ng kumpanya at sa internet. Ang kanyang layunin ay sirain ang bansa. Ang reputasyon ng batang lalaki ay napakalubha kaya siya ay nahihiya na magtrabaho sa The Matthews Organisasyon muli. Brittany, tumahimik ka nga. Putol ni Jessica, saka siya bumaling kay Andrew at mariing paalala sa kanya, Andrew, kung hindi mo kaya ang init, lumabas ka sa kusina. Ang pagbabago ng mga alituntunin sa isang kapritsyo upang manalo ay hindi patas kay Dino. Nakakahiya talaga ang ugali mo. Dahil sa sinabi ni Jessica, namula ang mukha ni Andrew sa galit. Unfair. Anong ginawa ko? Paano ang hindi patas ang taya na ito? Siya ang walang lakas ng loob na maglagay ng 1 bilyon at naglakas loob na tumaya. Ako.
Kung tinanggap niya ang taya, kailangan niyang ipakita ang pera. Walang pera, walang pagpipilian kundi ang umamin ng pagkatalo. Si Andrew, sa simula, nilinaw namin sa harap ng lahat. Kung makatalikod si Dino, isang 10 milyong dolyar na taya sa 10 beses na, siya ay nanalo. Ngayon, 50 pa lang si Dino. ₱1,000 sa isang blood jade na nagkakahalaga ng 20 milyon. Sa kanyang natitirang taya ng ₱950,000, kasama ang 20 milyon na kanyang kinita, at yung 20 milyon na natalo mo sa kanya, dagdag pa yan. Mayroon siyang kabuuang 49 na milyon. $950,000. Ang kailangan lang niyang gawin ay doblehin ang pera, at magkakaroon siya ng 100 milyon. Kung umabot si Dino ng $1 bilyong, siya ang mananalo. Talo ka. Ayon sa taya mo, Andrew, dapat kang gumapang sa venue na ito na parang aso at tumahol. Jessica, if you want to talk sense, let's clarify things. Tumaya ng 10 bilyon laban sa akin. Was his idea, not something I forced on him. Depensa ni Andrew sa kanyang posisyon. Kailan ka pa pumayag sa kanya? Napatingin si Jessica kay Dino, pagkatapos ay nagtanong, Dino. At may kaugalian ba na tanggapin ang hamon ni Andrew? Oo. Tinanggap ang kanyang hamon. Sagot ni Dino na halos hindi makahinga si Jessica. Hindi pa ba sapat na halata ang pahiwatig niya? Hindi ba nakuha ni Dino? Umasim ang ekspresyon ni Jessica habang nagtatanong, pumayag ka sa ano? Bakit hindi ako? Tiisin. Binibigyan niya ng pagkakataon si Dino na mag-back out, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong mag-isip muli. Kung kinuha ito ni Dino, siya na ang bahala sa iba. Ang bottom line ni Jessica ay hindi siya papayag na mapahiya si Dino. Ang mga gawain ni Andrew ay hindi pag-aalala sa kanya. Ang mainam na kinalabasan para kay Jessica ay ang ganap na tanggalin ang taya. Sa ganoong paraan, lahat ay makakaalis ng walang kahihiyan, at ito ay magiging isang masayang pagtatapos para sa lahat. Ang Matthews at the Armstrongs, kahit na magkaribal, ay parehong kilalang pamilya sa New York. Ang ilang mga bagay ay hindi kailangang dalhin ng napakalayo. Ang isang taong pinapahiya ngayon ay magiging masamang balita para sa magkabilang pamilya. Siguro ang kompetisyon sa likod ng mga saradong pinto ay mahigpit, ngunit sa mga sitwasyong tulad nito, ang parehong pamilya ay dapat magpakita ng isang nagkakaisa at mapagkaibigang harapan. Tumingin si Jessica kay Dino na may pananabik sa kanyang mga mata, naghihintay ng kanyang huling sagot. Kabanata 154 na Are you asking me out? Tinanggap ang hamon ni Andrew. Kung sino ang matalo ay magbabayad ng 1 bilyon. Ang tapang ni Dino. Deklarasyon na ikinabigla ni Jessica. Halos hindi niya napigilan ang pagnanasang imedya siya. Dito. Sandali, nais niyang isara ang bibig nito upang maiwasan ang anumang pag-uusapan. Pagtanggap nitong nakakabaliw na taya. Ang sagot ni Dino ay napangiti si Andrew bilang tagumpay. Bumaling siya kay Jessica, mayabang. Nagtatanong, Jessica, hindi pa ba malinaw? 1 bilyon daw ang tinaya niya sa akin. Ngayon, 2 ang pagpipilian mo, Jessica. Ang unang pagpipilian ay ipahiram sa batang ito ng bansa ng 1 bilyon. At pagkatapos ay panoorin siya mawala ito sa akin. Ang pagkalugi na iyon ay magpapabangkarote sa The Matthews organisasyon, ibinabagsak ang pamilya Matthews sa magdamag. The second option is to kick him to the curb, erase him from your world. Sa ganoong paraan, kahit anong taya niya sa akin maging 1 bilyon o 100 bilyon wala itong kinalaman sa iyo o sa The Matthews. Napakalinaw ng layunin ni Andrew, gusto niyang mag-udyok sa pagitan ni Jessica at si Dino. Kung si Dino ay pinalayas, siya ay magiging tulad ng isang aso na walang may-ari, at walang sinuman ay ang kanyang likod. Magagawa ni Andrew ang gusto niya sa ngayon ay walang pagtatanggol. Batang taga-bayan. Pinandilata ni Jessica si Dino, ang boses nito ay may tono ng galit na kapareha, ikaw. Bawiin mo ang sinabi mo. Hindi ka dumaan sa pastahan na yan kay Andrew. Kung you dare bet with him, tapos na ako sayo.
Noong una, gusto niyang sabihin na, kung maglakas loob kang tumaya sa kanya, itatapon kita. Gayunpaman, sa wakas, hindi niya napigilan ang sarili na bigkasan ang mga salitang iyon. Honey, kaya kitang pakinggan tungkol sa kahit ano, pero hindi ito. Hinamon ako ni Andrew, at kung hindi ko tatanggapin, hindi ba nakakahiya? Ito ay 1 bilyon lamang. Parang hindi ako makakaisip nito. Kung talagang hindi mo makuha ang bilyon, naiintindihan ko, at maaari akong magtanong. Ibang tao na magpapahiram sa akin. Ikaw. Napatapak ni Jessica ang kanyang paa sa pagkadismaya. May nahuli si Brittany sa sinabi ni Dino. Pero parang na-miss si Jessica. Ganap na pinagbabatayan ng kahulugan. Dali-dali itong itinuro ni Brittany kay Jessica, Jessica. Naniniwala ka bang mahal, ang tawag sa'yo nitong batang taga-bayan? Home ba Dino with a stem face at nagtanong. Sa bilyong koponan. Ang Pine ay magpapahiram pa ng 1 bilyon sa iyo. Ipagpatuloy mo ba ako sa pastahan na ito kay Andrew? Manage to borrow a billion, tapos hindi ako makikialam sa sugal mo. Sumang-ayon si Gents, kumbinsido na hindi posibleng makakuha ng $1 bilyong si Dino. Lumapit si Dino kay Isabella with his characteristic cheerfulness and greeted her, "Hey there, beautiful. Ang ganda mo ngayon." Natigilan si Isabella, medyo natigilan, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya ng matamis at sumagot, "Gwapo, mukhang matalas ka." Nasaksihan niya ang mga pangyayari kamakailan at malinaw na naunawaan niya si Dino. Papalapit sa kanya para humingi ng $1 bilyong. At ang isang bagay na hindi siya nagkukulang ay pera. Higit sa lahat, nakita niya ang lahat ng ginawa ni Dino ngayon at sigurado siyang matatalo si Andrew. Kaya, handa siyang magpahiram kay Dino ng 1 bilyon pero sa kanyang mga termino. Beautiful lady, ito ang una nating pagkikita, at napakaganda mong tingnan, isang pangitain ng kagandahan at kagandahan. Dapat ay mabait kang kaluluwa. Pinapaalis mo ba ako? Hindi. I'm just hoping to borrow some money from you. Kabanata 155 Sumama ka sa akin. Pash. Pang-uuyam ni Isabella, namumungay ang mga mata habang panay ang pagtanggi. Hindi, ayaw kong pahiram ng pera. Ayoko. Maganda, ibig sabihin ba nito ay mayroon kang 1 bilyong likidong asset? Makinig, kung pinahiram mo ako ng 1 bilyon, ipinapangako kong ibabalik ko sa iyo ang 11 bilyon sa hating gabi ngayong gabi. Napukaw ang interes ni Isabella nang banggitin ito ni Dino. Noong naging kayo. Paghingi ng pera kay Jessica, nag-alok ka ng 50% interes sa 10 milyon. Ngayon ikaw. Lumapit ka sa akin, at ang interes na inaalok mo ay lubhang lumiit. Ano, sa tingin mo dahil lang sa mukha akong mabait at pala kaibigan, madali akong lokohin? Kung gusto mong humiram ng pera, ayos lang yan. Ngunit ang interes ay dapat na mas mataas kaysa sa inaalok mo kay Jessica. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, inilatag ni Isabella ang kanyang mga tuntunin. Gusto mong humiram ng 1 bilyon. Ako, okay, pero pagtapos mo sa pastahan mo kay Andrew, kailangan mo akong bayaran. 18 bilyon. Hindi agad pumayag si Dino. Napalingon siya kay Jessica. Darling, tingnan mo, ito. Babae ay handang magpahiram sa akin ng 1 bilyon. Kaya ngayon mayroon kang pagpipilian. Kailangan ko talaga ito. Pera, kaya tatanggapin ko ang anumang mga tuntuning itinakda niya. Ang tanong, papahiram ka ba sa akin ng pera? O kukunin ko ang kanya? The fact that Dino was calling this woman beautiful and flirting with her had. Naiinis na si Jessica. Ginagamit ba niya ngayon ang babaeng iyon para takutin siya? Nang marinig ito, agad na nagalit si Jessica. Pahiram ka kung kanino ka man. Pakiusap. Hindi kita pinapahiram ng pera. Galit talaga si Jessica. Paanong naging walang pag-iisip si Dino? Halatang halata si Andrew. Naglalagay ng isang bitag, at si Dino ay naglalakad patungo doon na parang isang hanggal. Si Isaac ay kilala bilang hari ng mga sugarol, at walang sinuman sa buong USA. Sino ang makakatalo sa kanya sa pagsusugal? Kung tinanggap ni Dino ang taya na ito, tiyak na hindi 100% ang tsansa niyang manalo. Sa katunayan, hindi sila mahusay.
Ang magsugal bilyon na walang malaking pagkakataong manalo, hindi ba iyon ang gawa ng isang tanga? Tinanggihan ni Jessica, hindi nasaran ng loob si Dino. Kung tutuusin, ibinigay na niya ang lahat. Nararapat na paggalang. Ngayon, kung humiram siya ng pera kay Isabela, walang karapatang sisihin si Jessica. Siya ang unang lumapit sa kanya, at tinanggihan siya nito. Tungkol naman sa mga kondisyon ni Isabela, ang humiram ng 1 bilyon at magbayad ng 18 bilyon, si Dino ay walang pakialam. Fiancé niya si Isabela, at ang regalo niya sa kasal ay the grass of tamed dragon, na talagang kinaiinteresan niya. Wala siyang pakialam sa pera dahil kung tutuusin, anuman ang kinikita ng isang lalaki ay dapat niyang alagaan. Minamahal. Kung humiram si Dino ng 1 bilyon mula sa kanyang minamahal at ginawa itong 20 bilyon, ang pagbabayad ng 18 bilyon ay mag-iiwan pa rin sa kanya ng 2 bilyong pera sa paggastos, na tila hindi. Isang masamang pakikitungo sa lahat. Jessica, saka ako hihiram ng pera sa magandang babae na iyon, okay? Binigyan siya ni Dino ng huling pagkakataon para tumutol, baka sakaling magbago ang isip niya mamaya. Sa tingin mo ba papahiram siya sa'yo? Malamang banibiro ka lang niya, at siniseryoso mo. Hindi nagsisinungaling sa akin ang magagandang babae. Jessica, ang tagal na nating magkakilala, ikaw. Maganda, at hindi ka nagsinungaling sa akin, hindi ba? Ikaw. Nahuli si Jessica sa pagitan ng inis at saya. Gamit ang isang roll sa kanya. Mga mata, sinaway niya, kalokohan. Then, crossing her arms, pinanood niya si Dino na may mapaglarong smirk. Gusto kong makita kung paano ka manghiram ng bilyon sa babaeng iyon. At kung hindi mo kaya, dumiretso ka sa bahay kasama ko. Kabanata 156 na maaari kang magbitiw. Uuwi na. Ang huling dalawang salitang iyon ay nagpatitig sa lahat ng tao sa silid kay Jessica ng hindi makapaniwalang mga tingin. Ang pinakakaakit-akit bang CEO ng New York ay talagang nagmumungkahi na ang taong ito sa bansa ay dapat na umuwi kasama siya. Hindi ba katulong lang siya? Imposible. Imposible talaga. Hindi napigilan ni Andrew ang hindi makapaniwala at direktang hinarap si Jessica. Jessica, anong sinabi mo? Gusto mo bang kasama mo itong batang taga-bayan? Personal assistant ko si Dino, so syempre kasama ko siya sa pag-uwi. Nakatira siya sa aking lugar kaya maaari siyang tawagan 24/7. Ang sagot ni Jessica ay para kay Isabela. Sa hindi malamang dahilan, nang makita niyang nanliligaw si Dino kay Isabela, isang alon ng selos ang bumalot sa kanya. Ang intuition ng isang babae ay madalas na hindi kapani-paniwalang matalas. Naramdaman ni Isabela ang puot ni Jessica. Wala siyang balak makipag-compete, pero bilang babae, ayaw din niyang magpatalo. Kaya, nang nakangiti, tumingin siya kay Dino at sinabing, Dino, kung gusto mong humiram ng 1 bilyon sa akin, bukod pa sa pagbabayad mo sa akin ng 18 bilyon, kailangan mong sumang-ayon sa isa pang kondisyon. Anong kondisyon? Ikaw ang magiging assistant ko, on call anytime. Inihagis ni Isabela ang gauntlet sa bawat salita ay direktang hamon kay Jessica. Hindi sumagot si Jessica. Naiintindihan niya ang intensyon ni Isabela at gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Dino. Beautiful, I'm not against the idea of being your assistant, pero may kasabihan na first come, first served. Bago ka nagtanong, ipinangako ko na kay Jessica ang 1 taon ng aking tulong. Kaya, kung gusto mong magtrabaho ako para sa iyo, dapat na hindi bababa sa 1 taon mamaya. Ang sagot ni Dino ay tila patas, ngunit ang kanyang mga implikasyon ay hindi nawala sa matalinong si Jessica. Sinaman niya ng tingin si Dino, ano ang ibig mong sabihin? Anyway, Jessica, hindi ka pumirma ng long-term contract sa akin. Paano kung itapon mo ako pagkatapos ng 1 taon, at wala na akong trabaho? Tama lang na ihanay ang susunod kong trabaho para sa kapakanan. Aking kinabukasan. At hindi kita niloko, Jessica. Kung hindi ka nasisiyahan, maaari mo akong tanggalin ngayon. Ikaw. Sa sobrang pagkadismaya ni Jessica ay gusto siyang suntukin. Si Dino ay nagiging lalong sumusuway.
Matapos huminga ng ilang malalim para pakalmayan ang sarili, binigay ni Jessica ang kanyang hatol. Dino, let me make it clear, extended ang probation period mo. Ito ay nawala mula sa 1 taon hanggang 5. Ibig sabihin, hindi ka maaaring maging ganap na empleyado hanggang sa lumipas ang 5 taon. Siyempre, kung binaygo mo ako, maaari kong tapusin ang iyong probosyon anumang oras at tanggalin. Ikaw. Bakit? Ako kasi ang boss, at ikaw ang empleyado. Kung hindi ka nasiyahan, maaari kang mag-resign ngayon din. Isumite ang iyong pagbibitiw, at agad kong aaprubahan ito. Naglaro si Jessica ng kanyang huling card. Sinusubok niya si Dino. Gusto niyang malaman kung wala na ba itong konsensya. Kung talagang pipiliin ni Dino na umalis, masasaktan siya, ngunit hindi siya magsisisi. Slet dullens but you can forge a man to stay so if Dino was. Disalto. 19 What's war when would find a bone se ravishing end. Shithain, sumulat ng hashtag #HoraceDeyu. Jessica. At saka, hanggat wala kang danetaksepeng kung gusto mo akong mawala, kailangan mo akong itulak palabas. The one pagkarinig nito, ang galit ni Jessica ay napalitan ng tuwa. Okay. Jessica, payag ka na bang ipahiram sa akin ang bilyon ngayon? Huwag kang magpapahiram. Pwede mo nang hiramin sarili mo. Tumanggi pa rin si Jessica. Mayroon siyang mga prinsipyo. Hindi siya papayag na makilahok si Dino sa ganoong mataas na pusta na sugal kay Andrew. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kaisipan. Kung hahayaan niya si Dino na magpatuloy sa napakalaking taya na ito at natapos siya. Nilululong sa pagsusugal, paano kung ang susunod niyang taya ay 100 bilyon? Mahigit 100 bilyon lang ang kayamanan ng mag-asawang Matthew, paano niya susuportahan ang gayong walang ingat na pagsusugal? Nilingon ni Dino si Isabela, same time na nagsalita. Beautiful, I cannot be your assistant because my dear Jessica would disagree. Gayunpaman, kung handa kang ipahiram sa akin ang bilyon, mababayaran kita ng 20 bilyon. Lahat ng bilyong mapapanalo ko kay Andrew, ay kayang ibigay sa'yo. Kung ibibigay mo sa akin ang lahat ng 20 bilyon, magkakaroon ka ng malaking panganib at hindi ka nanalo ng 1 sentimos. Okay ka lang ba? Hindi mahalaga ang pera. Maaari akong palaging magkaroon ng hanggat gusto ko. The thing is, ginugulo ako ni Andrew, so I simply want him to lose money, maybe along with some dignity. Oo naman, ayon sa gusto mo. Dahil hindi ka bibitawan ni Jessica, okay lang ako. Pero kung isang araw, hahayaan ka niya, hanapin mo ako. Hihintayin kitang maging assistant ko, yung tipong 24/7 personal assistant. Si Isabela ay hindi nagbibiro. Napakaseryoso niya. Isang taong may mga kasanayang medikal na higit sa pinakamataas na doktor ng Florida at mga kakayahan sa pagsusugal ng jade na higit sa numero 1 ng Florida. Gusto mo ba ang site na ito? Mag-donate dito. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na lumikha ng mabilis at dekalidad na mga kabanata. Kabanata 157. Appraiser, Henry, habang napakabata pa si Dino ay tiyak na magiging isang bagay na makabuluhan. Maaaring hindi siya pakasalan ng gayong tao, ngunit nadama ni Isabela na tiyak na magiging malaking tulong siya bilang kanyang katulong. Sa isiping ito, biglang nagkaroon ng bagong ideya si Isabela. Dino, pautangin kita ng bilyon. Kung sakaling matalo ka sa taya kay Andrew, tiyak na hindi mo mababayaran ang bilyong ito. Kung nangyari iyon, dapat kang magbitiw kaagad kay Jessica at maging katulong ko. Kapag nabayaran mo na ang buong utang, hindi lang ang bilyon, tandaan na napagkasunduan namin ang pagbabayad ng 20 bilyon pagkatapos ay makukuha mo ang iyong kalayaan. Hanggang doon, dapat manatili ka sa tabi ko at maging katulong ko. Bagamat kumpiyansa si Isabela na hindi magpapatalo si Dino, paano kung matatalo siya? Okay lang ba siya na mawalan lang siya ng 10 bilyon? Ang pangunahing negosyo ng mga Evans ay sa jade, kung saan maaari silang kumita o mawala ng 1 bilyon sa isang deal. Ang gayong pera ay isang maliit na bagay lamang kay Isabela. Kung kaya niyang itali si Dino ng 10 bilyon, hindi niya ito matatawag na kawalan.
Kabanata 158 ang pinagsamang account. Hindi agad nakasagot si Dino sa halip ay bumaling kay Jessica. Jessica, pwede ba akong pumayag sa kondisyon ng magandang babae na ito? Ikaw ang magdesisyon para sa iyong sarili. Hindi ako interesadong pamahalaan ka. Pero paalala ko, katulong pa rin kita. Kung maglakas loob kang magtrabaho ng part-time para sa iba, babaliin ko ang mga paa mo. Nagalit si Jessica, at ang kanyang mga salita ay nagsilbing huling babala kay Dino, na nagtakda rin ng kanyang mga hangganan. Ibig sabihin, maaaring humiram si Dino ng 1 bilyon kay Isabela, ngunit hindi siya matatalo. Alam ni Jessica, si Dino ay hindi tanga. Kung hindi siya siguradong mananalo siya, hindi siya hihiram ng ganyan. Dami. Ay. Ang nakikitang laging kinukonsulta ni Dino si Jessica para sa mga desisyon ay pumukaw sa selos ni Isabela. Ang lalaki niya ay nililigawan ng ibang babae. Hindi ka pinipigilan ni Jessica ngayon, kailangan mong magdesisyon. Ngayon, magpasya ka. Gawin. Gusto mo bang humiram ng bilyong ito o hindi? Kung hindi, kailangan mong tanggapin ang pagkatalo kay Andrew. Siyempre, gusto kong humiram ng bilyon. Hindi ako magpapatalo. Ngunit kung tutulungan kitang manalo ng 10 bilyon. Maganda, hindi mo ba ako dapat i-treat ng pagkain? Medyo pabiro na mungkahi ni Dino. Huwag kang maglakas loob. Mabilis na humarap si Jessica. Hindi ko ba pwedeng hilingin sa ibang babae na i-treat ako sa isang pagkain? Tanong ni Dino. Hindi. Bakit hindi? Kasi katulong kita. Nagtatrabaho ka 24/7. Kung maglakas loob kang lumabas para kumain kasama ibang babae, absenteeism yan. Naaliw si Isabela sa balisang inasal ni Jessica. Dino, mukhang napaka-demanding sa'yo ni Jessica. I wonder kung pipigilan ka ni Jessica na kumain kasama ang isang lalaki. Maituturing din bang absenteeism iyon? Malamig na tinitigan ni Jessica si Isabela. Si Dino ang katulong ko. Kung paano ko siya pinamamahalaan ay akin. Ang pinagsamang account, negosyo. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Kung bilang katulong lang, edi wala namang kinalaman sa akin. Pero parang hindi lang katulong mo si Dino, di ba? Hindi pa ako nakakita ng boss na napakaraming hinihingi sa isang katulong. Parang asawa mo na siya. Empleyado ko siya, at tinatanggap niya ang aking mga kahilingan, kaya hindi namin kailangan ang iyong mga komento sa aming relasyon. Nang makitang nababalisa si Jessica, nagpasya si Isabela na huwag na siyang kulitin pa. Lumingon siya kay Andrew. Andrew, sigurado ka bang gusto mong tumaya kay Dino? Natigilan sa biglaang tanong niya, nag-alinlangan si Andrew bago nagtanong pabalik. Maganda, kaya mo ba talagang makabuo ng 1 bilyon? At handa ka bang ipahiram ito sa isang batang taga-bayan? May pera man ako, naniniwala ako na ang mga katotohanan ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Kung pinagdadaanan natin ang taya na ito, Andrew, sa palagay ko ay dapat muna tayong magtatag ng malinaw na mga patakaran. Bago tayo magsimula, ikaw at siya ay kakailanganing magdeposito ng 1 bilyon sa isang joint account na ibinigay ng host. Sa huli, kung sino ang manalo ay makukuha ang lahat ng 20 bilyon sa account na iyon. Si Isabela ay isang napakatalino na babae. Inaasahan niya na maaaring tumanggi si Andrew sa kanyang salita kapag natalo siya. Sa makatuwid, nakaisip siya ng isang pinagsamang account bilang isang pag-iingat. Kapag nasa joint account na ang bilyon, gustuhin man ni Andrew na mag-back out, hindi niya magagawa. Kabanata 159 na sino ang kagandahang ito? Anong sabi mo? Kailangan nating ilipat ang 1 bilyon sa isang pinagsamang account ng maaga. Tanong ni Andrew. Oo naman. Ikaw ba ay puno ng mainit na hangin? Noong iminungkahi kong ilipat muna ang pera sa isang joint account, natakot ka ba? Nakangiting pang-iinis ni Isabela kay Andrew. Kinukulong siya sa isang pangako. Natatakot. Sinong nagsabi sa'yo na natatakot ako? Ako, si Andrew, takot tumaya laban sa isang bansa. Boy! Nagbibiro ka siguro, sagot ni Andrew, saka nagpatuloy, hinarap si Isabela. Sigurado ka bang makakabuo ka ng 1 bilyon para ipahiram sa batang ito ng bansa? Alam mo kung
Talo siya, walang paraan na masusuklian ka niya. Huwag kang mag-alala, naniniwala ako kay Dino. Kahit hindi ako naniniwala sa kanya, naniniwala ako kay Jessica. Tiyak na tutulungan ni Jessica si Dino sa pagbabayad ng pera. Kung tutuusin, kung hindi mabayaran ni Dino ang inutang niya sa akin, kailangan niya akong maging katulong. At medyo confident ako. Hindi hahayaan ni Jessica na mangyari iyon. Sa paliwanag na iyon, mabilis na naintindihan ni Andrew. Ang ganda, maganda talaga ang plano mo. Kung mananalo ang batang taga-bayan, walang kahirap-hirap kikita ka ng 10 bilyon. Siyempre, wala siyang pagkakataong manalo. Kung natalo siya, pupunta ka kay Jessica para sa 10 bilyon. Kaya kahit na matalo siya, hindi ka lugi. Ngunit isaalang-alang ito ang 10 bilyon ay hindi isang maliit na halaga, itong batang taga-bayan, gaya ng nasabi ko, ay isa lamang iyon isang batang taga-bayan. Hindi siya ganoon kahalaga kay Jessica. Kung sa tingin mo ay tutulungan niya itong bayaran ang utang na 10 bilyon, iyon ay ganap. Imposible. Stop wasting time, Andrew, gusto mo bang maglaro o hindi? Putulin ang kalokohan na iyon. Kung natatakot kang matalo, iminumungkahi ko na mabilis kang pumayag kay Dino. Ano bang pinagsasabi mo? Okay, simulan na natin. Pumayag naman si Andrew. Tumawag si Isabela sa telepono, at hindi nagtagal, lumapit sa kanila ang isang babaeng nasa edad 30s, nakasuot ng propesyonal na suit at medyo kaakit-akit sa suot nitong high heels. Siya si Scarlett Clark, ang general manager ng sekretarya ni King at Isabela. Dumating si Scarlett sa tabi ni Isabela, magalang na nagtanong, "Madam, how can I assist you?" Gustong tumaya ni Andrew laban kay Dino, at bilyon ang taya. Mangyaring mag-set up ng magkasanib na account para sa parehong partido upang magdeposito ng kanilang pera. Kung sino ang manalo ay kukuha ng 20 bilyon sa account. Yes, miss, pag-amin ni Scarlett. Hindi nagtagal, na-set up na ni Scarlett ang joint account. Si Isabela ang unang naglipat ng 1 bilyon dito. She then urged Andrew, ang 10 bilyon na pinahiram ko kay Dino ay inilipat sa pinagsamang account. Ngayon, turn muna. Natigilan si Andrew. Ang kagandahang ito ay talagang naglipat ng 1 bilyon sa account. Talagang mayroon siyang 1 bilyon sa kanyang pangalan. Sino ang babaeng ito? Paano siya naging mayaman? Hindi nakilala ni Andrew si Isabela. Hindi niya alam na siya ang may-ari ng Kings. Higit pa rito, hindi niya alam na ang kagandahang nauna sa kanya ay ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamayamang Florida na si Chris. Masyadong malaki ang halagang kasing laki ng 1 bilyon, kahit ang pribadong account ni Andrew ay hindi nagtataglay ng ganoong halaga. Gayunpaman, bilang gumaganap na CEO ng Armcorp, may kontrol siya sa mga account ng kumpanya. Kamakailan ay nakuha ng Armcorp ang isang transaksyon na may kabuuang 30 bilyon. Mula doon, 25 bilyon ang dapat bayaran sa iba't ibang mga supplier sa susunod na Lunes. Gayunpaman, nadama ni Andrew na hindi magiging problema ang humiram ng ilang sandali. Kung tutuusin, hindi naman siya magpapatalo. Kabanata 161 bilyon dollar na bonus. Naisip ni Andrew na ito ay isang bagay lamang ng paghiram para sa isang gabi. Sa sandaling siya nanalo laban sa batang taga-bayan, ang 10 bilyong hiniram niya ay dumble agad sa 20 bilyon. Maaaring ito na ang pinakamagandang deal na gagawin niya isang pagkakataon na hindi niya maaaring palampasin. Pagkagawa ng kanyang desisyon, bumaling si Andrew kay Isaac at nagtanong, "Kaya mo bang manalo laban sa batang taga-bayan na ito?" Siyempre naman. Mabuti. Kung manalo ka sa kanya ngayong gabi, bibigyan kita ng bonus na 1 bilyon. Tungkol naman kay Great Stevens, na nagrekomenda sa iyo, gagantimpalaan ko siya ng 50 milyon. Handa si Andrew na maging bukas palad upang maakit ang mga tao. Ang pag-asang kumita ng 1 bilyon ay halos lumulutang si Isaac sa kagalakan. Kaya mo, umasa ka sa akin, Andrew. Hindi kita pababayaan. Tiyak na mananalo ako sa taya laban dyan. Batang taga-bayan. Magaling. Sana hindi mo ako bibiguin. Inilipat ni Andrew ang 10 bilyon mula sa account ng kumpanya sa kanyang personal na account.
At pagkatapos ay sa pinagsamang account na naset up ni Scarlett. Kapag nakumpirma na ang buong 20 bilyon sa account, inihayag ni Isabela na parehong lalaki, nakatakda na ang mga pusta. Mangyaring simula ng iyong pagganap. Ang mga patakaran ay malinaw. Bawat isa sa inyo ay mayroon lamang 10 milyon sa magagamit na mga pondo, at kung sino man ang magtatapos sa mga batong jade na mas mataas ang halaga ang siyang mananalo. Si Dino, na nakatingin kay Isaac na may masayang kilos, ay nagsabi, dahil ikaw ang hari ng jade. Pagsusugal, nagtitiwala ako na dapat mayroon kang ilang mga espesyal na kakayahan. Sa makatuwid, dapat kang magsimula. Una. Nagulat si Isaac, sa pagkakaroon ng parehong halaga ng kapital, kung sino ang unang pumili ay magkakaroon ng kalamangan dahil ang isa ay maaari lamang pumili sa kung ano ang natitira. Ganyan ba talaga kaklulas ang bumpkin ng bansang ito? Pinayagan si Isaac na mamili muna. Sa isang bilyon, tiyak na hindi tatanggi si Reed. We county up isang debunk na iintindihan mo kung paano gumagana ang jade gambling, hindi ba? Sa pamamagitan ng kapag kaming mga manunugal ay may parehong halaga na 10 milyon, natural, sinuman ang pumili ng FET ay magkakaroon ng kalamangan, na tumataas ang kanilang posibilidad na manalo. Gusto mo pumili muna ako? Inaasahan mo ba talaga na magiging magalang ako? Sige, gagawin ko. Pili ka muna. Si Isaac ay lumubog sa tumpok ng mga bato, hinawakan ang bawat isa gamit ang kamay na pinalamutian ng monkey ring pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya siya. Ito. At ang isang ito. Dagdag pa ang isang ito. Pumili siya ng 3 mga bato sa kabuuan, na dumating sa isang pinagsamang presyo na 9.98 milyon, na nag-iwan sa kanya ng 20,000 na matitira. Naniniwala siya na ang 3 batong ito ay kumakatawan sa pinakamataas na halaga na makukuha ng isa sa 10 milyon. Tiwala siyang mayroong isang bato na may pinakamataas na kalidad sa pile, na naglalaman ng jade na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 bilyon. Ngunit ang tag ng presyo sa batong iyon ay nakakagulat na 8.8 bilyon. Ang pagpili ni Isaac ng 3 bato ng sabay-sabay ay isang bagay na halos hindi makayanan ni Jessica. Nang maramdamang pinagsasamantalahan ng kanyang lalaki, agad siyang tumayo at bumangon. Isang pagtutol. Isaac, dahil ito ay isang sugal, bawat isa ay dapat pumili ng isang bato sa isang pagkakataon. Pumili ka ng 3 ng sabay-sabay, halos inaangkin ang lahat ng mahalagang jade sa loob ng 10 milyong hanay. Paano makakapili ang iba? Siya ang country boy na hinayaan akong pumili muna, at hindi niya sinabing isa lang ang mapipili ko. Bato. Pinili ko ang 3 ito, at kung ang batang taga-bayan ay gustong tanggapin ang pagkatalo, siya magagawa na ngayon. Sa ganoong paraan, may iligtas man niya ang kanyang sarili ng 10 milyon. Kung tutuusin, wala siyang alam tungkol sa jade gambling. Kahit hindi siya sumuko. Ako. Pagdududa na makakapili siya ng anumang bagay na may halaga. Ang Kerming country boy. Ang magagawa niya ay ipagdasal siya. Dino, bakit 3 pinakamura ang pinili mo? Ang iyong 3 bato na magkasama ay nagkakahalaga lamang ng 3 milyon. Nagpaplano ka bang gastusin ang natitirang 7 milyon sa ibang mga bato? Bakit gusto ko ng iba pang mga bato? Kailangan ko lang itong 3, nagkakahalaga ng kabuuang 3 milyon, para talunin si Isaac. Tumingin si Dino kay Isaac at nakangiting sinabi, bilang paggalang sa seniority mo, gagawin ko. Bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Kung ang 3 batong ito ay hindi mas mahalaga kaysa sa mga ay pumili, maaari kang pumili ng isa pa, anuman ang gastos. Sa panahon ng pagpili ng bato, ilang beses na nasulyapan ni Isaac ang bato na nagkakahalaga ng 8.8 bilyon, at napansin ni Dino ang batong iyon. Alam na alam niyang walang nakapasok. Na 8.8 gitling bilyon ang bato. Kung kaya niyang kumbensihin si Isaac si Andrew na bilhin iyon. Bato, hindi siya utol sa lahat. Si Dino ay hindi walang muwang na mabait. Dahil gusto ni Andrew na makipagsugal sa kanya, sinadya ni Dino na turuan si Andrew ng malupit na leksyon. Gusto niyang linawin si Andrew. Nakipagkulitan sa maling tao. Natigilan sa alok ni Dino, si Isaac ay natigilan saglit. Gayunpaman, mabilis niyang naisip ito.
Anak ng bansa, napagtanto mong matatalo ka sa akin, kaya sinusubukan mong maglagay ng bitag. Sasabihin ko sa'yo. Ito, hindi ako mahuhulog dito. Nang hindi maintindihan ni Andrew ang sitwasyon, curious niyang tinanong si Isaac, ano itong batang taga-bayan? Hanggang, ang batang taga-bayan ay tuso. Bigla niyang ginawa ang alok na ito, halos mahulog ako sa kanyang bitag. Bulalas ni Isaac.